Yo! Yo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At kung naririnig nyo ako, gawa ng mahangin kasi sa labas. At yung tatalakayin po natin ay tungkol dito sa isang word ng mga netizens na nauuso ngayon sa social media. Sabi nga nila, bagong meta algorithm. Yung tinatawag na, kung ano yung nakikita nyo sa aking title dito sa baba. Ang title po ay, subukan nyo dito sa Mindanao. Yan ang sabi nila. So maraming nagko-comment ng ganun. So hindi ko maintindihan sa tuwing merong lumalabas na memes o funny videos sa social media o kahit yung mga viral video. At ito yung nababasa ko sa comment section na kumakalat. So panoorin natin yung reaksyon ng lalaki dito sa aking kanang screen. At ito po yung dito mo gawin sa Mindanao. Yan, sobrang dami mga nagsasabi ng ganun, mga ka-plastic. So anong problema sa Mindanao, mga ka-plastic? Wala naman siguro. Hindi ko alam kung bakit maraming nagsasabi na subukan mo dito, gawin mo dito sa Mindanao, mga ka-plastic. Yan, ang dami. Dito mo gawin sa Mindanao yan. Sa Mindanao mo gawin yan, may durian kayo pag-uwi. Dito mo gawin sa Mindanao yan. Ang daming word ng dito mo gawin sa Mindanao yan. Ano bang ibig nyo sabihin sa tuwing nyo ikino-comment nyo ito? Discrimination ba? Pagtatangi sa mga kultura? Ganun ba yon, mga ka-plastic? Bigla ko tuloy naalala yung flip-top battles isabuhay ni Shehi versus Pukoda way back 2018. Bago mag-pandemic ba yun? 2018. So, panoorin natin yung battle ni Shehi last isabuhay semifinals. At ito po yung reaction niya, mga ka-plastic, ni Shehi sa mga taong nambabatikos sa Mindanao, mga ka-plastic. Yan lang, para hindi tayo maubusan ng oras. Yan. Sabi ni Shehi dito sa bara niya, laban kay Pukoda, reference niya about sa Mindanao. Doon ko naalala where it comes sa pagdidiskrimina ng mga lahi dito sa Mindanao. Bagamat hindi naman ako Muslim o taga Mindanao, naririndi lang ako na basahin yung mga comment ng mga netizens kapag may nagpo-post ng mga memes, viral videos, kung ano-ano pa. So ganito yung mga sinasabi ni Shehi ngayon. Panoorin po natin. 1, 2, 3, sayaw! Ako po si Pukoda, sulido bawat bitaw. Kung hindi nyo po alam, ako'y taga Mindanao. Sumakay pa ng airplane para magtanghal dito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, taga Mindanao ako. Mindanao. Di ba? Baga, meron din namang tao na pinagmamalaki. Yan, tulad ni Pukoda. Nare-represent niya ang Mindanao bilang isang matapang at hindi nagpapatalo where it comes sa labanan, mga ka-plastic. Yan yung binabanata ni Shehi ngayon kay Pukoda. Kasi pag sinabing taga Mindanao ako, iniisip ng tao. Ano bang unang iniisip ng tao? Mga matatapang, mga terorista, di ba? Sila yung ugat ng digmaan doon sa lugar nila. Kasi madalas ang digmaan sa Mindanao. Mga pinapadala ng mga sundalo, tapos mamamatay lang doon. Dahil may mga pinaglalaban ng mga taga doon. Baga yung aking pinopoint of view dito about sa sinabi ni Shehi na hindi lahat ng mga taga Mindanao ay masasamang tao. So panoorin natin yung kanyang sinabi dito.
Napakaganda eh. Related to sa nagbabiral ngayon na caption na gawin mo to sa Mindanao. Kumaka Mindanao siya. Kala mo kasali sa gera at maraming naitumba. Feeling tigas porkit yung tubig na pinagbabara ng kutsara sa tapsilugan yung iniinom niya. Feeling nakakatakot ang puta. Tingnan nyo nga itsura. Mukhang kumakain ng sariling kulangot ang puta. Ibabatas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Ayan, isa sa mga dahilan na sinabi ni Shay, iba ang batas ng Mindanao. So, ibang bansa na ba kayo? So, anong pinupunto ni Pukuda doon? Na may sarili silang gobyerno? May sarili silang kapangyarihan? At meron ba silang sariling hukbo, kung tawagin, mga kaplastik? Kaya tuloy, yung mga netizens hanggang ngayon, pag sinabing Mindanao, nababansagan na mga terorista o may mga sariling kultura. Nadi-discriminate ba? Naalala ko tuloy yung customer ko way back. Isa siyang pulis. Natanong niya sa akin kung taga saan ako. Ito, iba to hindi ako taga Mindanao. Ang sabi ko, taga dito lang po ako sa Barrio Sitio Sapa, mga kaplastik. And then, bigla siya nag-react about doon, mga kaplastik. Ang sabi niya doon, alam mo ba yung mga taga doon ay pugaran ng mga adik, mga magnanakaw, mga hindi mapagkakatiwalaan tao. 'Di ba? Ang sakit, 'di ba? Na kapag sinabi yung word ng lugar ninyo, automatically binansagan yon as masamang lugar na. Pugaran ng mga masasamang loob. So, ibig sabihin nun, gine-generalize na nila ang mga nakatira doon ng pulis na customer ko na nakatira doon na mga masasamang loob yung mga nakatira doon. So, hindi ka tiwa-tiwala pag sinabing ganun. Kaya parang ako din, napaurong dila ako na sana hindi ko na lang sinabi na taga doon ako. Disin sana na di-discriminate pala ako sa bandang uli. Pero bandang uli, bigla siyang umurong na sinabi niya na, ay, may mga tropa din kasi ako doon eh. Nagika-klase ko way back on college. Nag-aaral ako ng criminology. O, di ba? Parang binawi rin niya. Kung may naging kaklase ka rin pala doon, di ibig sabihin, yung mga taga doon, criminal din. Di ba? Mga masasamang tao din yun. Kaya minsan, isipin natin yung mga pinagsasasabi natin sa kapwa natin na hindi lahat ng mga nakatira doon sa lugar na yun ay masasamang tao. Yan ang toxic mindset ng mga Pilipino, mga kaplastik. Na pinapamukha mo masama ang lugar ninyo para mag-isipin nga naman ng iba, ay, astig. Astig yung astig pala yung lugar nyo, no? Punong-puno ng mga kriminal. Punong-puno ng mga mga masasamang loob. Pag sinabing kwenta, pugaran ng mga adik, mga sugarol, mga magnanakaw, dyan din yung mga nag-aano ng mga bentahan ng droga. Diba? Ganun yung mga utak eh. So, talakayin pa natin yung video na ito. Anong pinagkaiba nyo sa Visayas at Luzon? Martial law? Buti pa kayo! Mahigpit seguridad! Walang magulo! Oh! Ano ba inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Yung mga bara mo, brutal, madugo. Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisgaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na. Diba ang pangit? Pag sinabing terorista, mamamatay tao, iisipin ng tao, taga Mindanao na. Yan kasi yung hanggang ngayon, yan yung dinadala ng mga netizens hanggang ngayon. Hindi ko sa pinagtatanggol yung mga taga Mindanao. Ang pangit kasi sa pandinig eh. May mga nagre-reply din sa mga comment na yon na bakit, ano ba problema mo sa taga Mindanao? Yun yung comment ng ibang netizens sa caption na yon. Ano po ba ang problema mo
sa mga taga Mindanao? Meron ba silang nagawang masama sa buhay ninyo? Inagrabyado ba kayo? Ginawang ba kayo ng masama? Diba? Isipin nyo yung mga kaplastik. Isipin mo, ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan nila. Na yung pamilya mo, let's say sabihin natin hindi lugar, sa pangalan ninyo, sa apelyido ninyo. Pag sinabing Gutierrez, mga lahi ng mga droga yan, mga drug lord. Matutuwa ka ba na kapag nalaman nilang Gutierrez yung apelyido mo, mga drug lord na agad yung iniisip ng tao? Sample lang to, hindi ko sinasabing ganun ha. Yung parang imagine lang, ilagay mo lang yung sarili mo, hindi sa lugar, kundi sa pamilya. Natapos ganun ang sasabihin sa'yo ng ibang tao. Diba? Ang sakit. Isipin nila, drug lord ka rin. Tulak ka, droga. Diba? Sana isipin ninyo, mga nagko-comment dyan sa social media, sa Facebook, wag nyong gagamitin yung reference na gawin mo to sa Mindanao. So, anong problema mo? Taga Mindanao ka ba? Alam mo ba nangyayari doon? Nakarinig ka lang ng chismis na ganito nangyayari sa Mindanao, parang generalize mo na, kinunklusion mo na kagad na ganito pala sila doon. Di ba pangit, mga kaplastik, na sobrang toxic mindset ng mga Pilipino? Kaya nga piliin natin ang Pilipinas, punong-puno ng katoksikan, mga kaplastik. Di ba? At ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabanggit yung Mindanao para magtunog astig. Diba? Kailangan may lagay ang tunog, pangalan ng word na Mindanao para magtunog astig. Kasi isipin mo, mga taga Mindanao, mga matatapang na tao yan eh. Pugaran ng mga terorista eh. Pugaran ng mga mamamatay tao eh. Diba, yung pangit, diba? Hindi lahat yung mga nakatira doon, mga armadong tao. Ano yan, pinanganak pa lang yung sanggol sa sinapupunan, may hawak ng Armalite? Ganun ba yung utak ninyo? Diba mga kaplastik? Yung pangit ng mindset na ganun kayo mag-isip. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin mo! Kasi ang Cagayan de Oro ay tinaguri ang City of Golden Friendship sa pagiging mabait kilala. Pero bakit tila kabaliktaran ng kanyang nire-representa? Dalawa lang yan. Pwedeng di talaga mabait taga CDO kasi puro kupal nakatira. O pinapasama niya yung Mindanao kasi mabait talaga sila. Para lang may... Diba? Ang pangit eh. May double meaning yung reference ni Shea doon, mga kaplastik. Diba? Baga yung taong mabuti sa Mindanao, yung mga kasamaan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, pinipilit mong i-apply sa masasamang gawain o ginagawa mong astig yung tao, ginagawa mong barumbado kahit na alam mong mabuti sila. Pinipilit mo kasi dahil yung Mindanao na word, parang astig, ganito yun, mga gangster kami, mga terorista kami, di ba? Ganon yun eh. Pero hindi nyo naisip kung ano yung epekto na magsalita ka ng ganon sa mga taga-Malinenyo na matatakot. Kailangan ba kami matakot sa kanila? Kailangan ba kaming humanga sa kanila? Kailangan ba kaming rumespeto sa kanila? Oh, di ba? Ganon ba yun? Para respetuin ka, kailangan matakot kami sa'yo. Di ba ganon? Ang pangit kasi. Kahit sa mga comment section, ang pangit din kasi. Meron din mga nasasaktan ha. Tapos nagre-reply sila, anong ba problema mo sa mga taga Mindanao? Iniisip nila, bakit taga Mindanao ka ba? Alam mo ba ang nangyayari? Alam mo ba yung istorya? Di ba? Hindi mo nga alam kung ano yung mga kagandahan ng yung tourist landmark nila eh. Yung tourist landmark, mga specialty nila, yung mga pagkain nila. Hindi mo nga alam eh. Ang alam mo lang, terorismo. Di ba? Yun. Kaya wag naman sanang ganun, mga kaplastik. Wag nating pamukha na habang buhay tayong ganun mag-isip,
where it comes sa lugar, sa gender, sa estado ng buhay ng tao, na porket mahirap, masamang tao na porket mahirap, walang pinag-aralan, mga bobo. Diba? Pag wala kang pinag-aralan, iniisip nila bobo ka eh. Mahina ang kokote. Pero tingnan mo naman yung mga nakapagtapos, double degree na nga, pero utak basura. Diba? Mga magnanakaw pa. Kaya how ironic na may pinag-aralan ka, pero utak buhaya ka. Diba? Wala rin. Kung sino pa nga walang pinag-aralan, sila pa yung may respeto sa kapwa eh. Kaya tama na yung tama na yung ganong mindset, mga ka-plastic. Kaya naalala ko lang to si Shay versus Pokuda sa Flip Top Isa Buhay, na pumasok sa isipan ko na tama nga naman yung sinabi ni Shay na ganito pala. Kapag sinabing Mindanao, diskriminasyon na yan. Ang pangit. Isipin mo na lang, no? Pamilya mo, didiskriminahin ng ibang tao dahil lang sa pangalan. Diba? Masasaktan ka rin. Kaya konting respeto naman sa kapwa. Araw ng kalayaan ngayon. May freedom of speech tayo, pero wag naman tayo magmalabis. Kagaya ni Vice Ganda na kupal. Na sumobra na sa pagiging freedom of speech. Di ba? Porket makapangyarihan siya, kasosyo niyang ABS-CBN, kala mo kung sino na. Light-lightin niya yung mga taong mas maliit sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana wag nang mag-trending yung ganong word na gawin nyo to sa Mindanao, kasi parang ang pangit sa mata. Mayroon din nasasaktan din ng mga kababayan natin sa Mindanao na bakit, may alam ka ba tungkol sa Mindanao? Yun ang reply nila. May problema ka ba? May ginawa ba sila sa'yo? Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.